Ma'am, alam ko malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Siguro, palibasa marami na tayong nasakop ng mga katibayan. Dali na natin sa korte. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Sabi, misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng ng dokumento para patunayan daw po yung sa... Mabutihan para magkaklaruhan. Kasi hindi naman ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na, ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod, yung tinatawag natin, yung Rizal, nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, sana yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwang 3,000 na ayuda. Ma'am, sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita nyong parang lapses I think dito, ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at saka natin maintindihan. So sa tingin nyo ba, nakita nyo na parang napopolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga hard-hit industries, katulad ng mga TODA. Ang lupit, di ba, nga lockdown, talagang hirap. So hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard-hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni BP Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM na hindi ko alam. Sa politika. Wala ko alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan makita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Mas parang feeling ko, ako talagang pinersonal Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganun? Samantalang yung sangkatutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request at saka
Ngayon, gagawan namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, ano yung love letter na sabi mo? And then, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga, ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga, kung maaari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo gandahan naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, ano? Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan. Ano ba naman, nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa house kaya. Ako yung overstaying sa house. Sa 12 years ako sa house. Pinakamatagal yata ako dun eh. Naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan, magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize. I think the other thing is, kung maari, yung LBRMO. Oo, yes, sa dalawa. Siyempre, dapat igalang yung dalawa. Sila yung mga bossing namin sa larangan ng budget. At kailangan natin ng pagbabago sa BICAM procedure. Okay, Robert Manon. Ma'am, dugtong lang dun sa BICAM na binabanggit ninyo. May proposal na para mas maging transparent, buksan sa public yung sinasagawang BICAM, i-live stream yung the whole process hanggang sa matapos. Your opinion on that, ma'am? Well, alam ko marami sa aking kasamahan ayaw niyan. Ako, para sa akin, bakit hindi? Total, yung mga subcommittee hearings, naka-live stream, ganun din yung plenaryo. Ano ba naman, tuloy-tuloy na hanggang sa BICAM. Sa akin, walang problema. Okay lang yon. Pero alam ko, maraming nag-o-object. Anyway, other issue, ma'am. Alam ko, malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there. And even if aspersions have been cast on the credibility of a former detainee holding said, dapat nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayong nasakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serve. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko unang-una, balikan yung PNP ba sa definisyon ng OMOE, yung incentives, rewards. For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign nung gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag para walang sikreto, walang napapabulaanan at klaro. So, eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko eh. 'Di ba? Mambabatas tayo eh. Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, before Mayan, sabi niyo baka maging self-serving. So hindi, yun ang akusasyon, ano? Ito naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, sinong tagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin eh, na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala,
cases, file them as quickly as possible, and make certain that we have swift justice finally. So ma'am, sabi niyo nga, may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun naman, ibang level naman yon. Yung pag nakapatay ng drug suspect, yun hindi na acceptable yun, ma'am, di ba? Syempre naman, ibang usapan naman yun. Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, with all of these things are well recognized, but clearly, murder is not one of them.